Ngunit ngayong araw na ito, hindi kami mapupunta sa aming unibersidad. Hindi rin kami mamamasyal sa mall. Kami ay pupunta sa hindi karaniwang lugar na pinupuntahan ng mga tao. Dahil hindi rin namin ito pinupuntahan pangkaraniwang araw. Ang lugar na ito ay ang mga babaeng nagdadalang tao o mga buntis ang pumupunta lamang. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricar Latre and Ako naman po si Maverick. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricar Latre and Ako naman po si Maverick George Reyes, student Kami- nurse ng Philippine Christian University, Dasmariñas City, Cavite. at ngayon po andito po tayo sa Pernala de los Santos Lying Clinic. Ngayong araw na ito, ating kapapanayamin at i-interviewin ang isa sa mga registered midwife ng Pernala de los Santos Lying-in Clinic. Dito matatagpuan sa General Trias City sa Cavite. Kaya tara, samahan nyo kami. Tara! Wala, pwede na po. Isa sa mga registered midwife ng Pernala de los Santos Lying. Nandito na po tayo ngayon sa Pernala de los Santos Lying Clinic sa General Trias City sa Cavite. At ating pong interviewin. Nandito na po tayo ngayon sa Pernala de los Santos Lying Clinic sa General Trias City sa Cavite. At ating pong interviewin ang isa po sa kanilang registered midwife, si Miss Roxanne. Magandang araw po, Ma'am Roxanne. Ako po pala si Maricar Latre, nursing students po from TCU, Dasmariñas, Cavite. Ako naman po, Ma'am Roxanne, si Maverick George Reyes, student nurse po from Philippine Christian University, Dasmariñas City, Cavite. Roxanne May Angano, registered midwife. 7 years na ata ako as registered midwife. So ma'am, may mga katanungan lang po kami na Interview po, ma'am, related po sa job niyo po as a registered midwife. Yan. So, Ma'am Roxanne, bakit ito pong midwifery ang inyo pong napiling profesyon o karera? Una, hindi naman talaga yung gusto ko kunin yung midwifery. Pero nung pag-graduate na ako ng high school, parang nagustuhan ko. Yun kasi yung job ng lola ko. So parang nagustuhan ko na din siya. Opo. So, yun na lang din. At least 2 years lang, di ba? Opo. After nun, board exam na, tapos na agad. So parang gano'n na lang din. dahil po sa nabanggit niya 7 years na po kayong registered midwife, ano po yung pinaka-challenges po na naranasan niyo po as a midwife? Yung mga toxic patient. Yung mga toxic, Opo. yung mga dinudugo, gano'n. Kasi mga dadating na mga anak na gusto ng mga ultrasound, laboratories. Opo. So, wala kang choice minsan kung nandyan na talaga. So, yun, mahirap din. Challenging. Oo. Opo. Ma'am. So, Ma'am Roxanne, sa isang typical na araw niyo po, ano-ano po ba ang mga roles at mga responsibility na ginagawa niyo po bilang isang midwife o po sa isang niyo po, karaniwang araw niyo po, ma'am? Everyday, check up, mga prenatal. Prenatal, tapos yung vital signs lang naman. Tapos, yun, may mga dumadating din. Next question po. So, ganun yan. Yun lang ang flow ng trabaho namin. Hindi naman as in offshoot. Opo. Mga bata. Next question po. May na-experience na po ba kayo na magpaanak po ng
mga batang teenager pa naman. Pa naman po. So, Ma'am Roxanne, dahil nga po, ayon po sa ng ating DOH, mataas daw po ang naging teenage pregnancy, adolescent pregnancy sa mga nagdaang Dito may taon. mga nag-check up din Opo. talaga, mga teenage 15, Opo. mga 16, gano'n. Pero ina-advise din talaga namin ng hospital Opo. para in case pag nanganak, ma-safe sila sa hospital. Okay. So, Ma'am Roxanne, ano po ba yung mga risk po pag ganun po na yung sa isang babae, mga adolescent mother or teenage pregnancy Ayun, po? kasi nga, teenage, mga 15 pa lang, syempre, Opo. batang-bata pa. Yes. So, yung mattress nila, yung uterus, hindi pa ready talaga sa pagdala ng baby, no? So, yun. Mas close sila sa baby. Paano po? Mas okay na sa hospital talaga. Okay po. Next question. Paano po hinahandle ang ganong risk sa patient na like yung patient po ay isang teenage pregnant? Ano ba to? Consultation ba? Or mga anak? Kahit consultation po. Consultation. Mga Pag ganun po. pumupunta sila na for consultation, ina-advise namin bumalik na lang sa check-up ng OB natin. Para yung OB talaga yung mag-check up. Ma'am Roxanne, halimbawa naman po ma'am, may na experience po kayo na isang patient na mother, tas sobrang stress po siya bago po siya parang ito na po yung araw ng panganganak niya, tapos na-stress po siya. Ma'am Roxanne, bilang isang registered midwife po, ano po yung sinasabi niyo po or gagawin niyo po para po mapakalma po si mami or yung patient niyo po? Stress siya. Ano ba? Ayun, ina-assure lang namin na ilabas mo muna yung baby mo. Huwag mo muna isipin yung stress na nagdudulot sa'yo ng stress. Okay. Iraos mo muna yan. Ayun, kasi nga, hindi mo natin nasabi kung ano yung dahilan ng stress niya, di ba? So more on parang pinapositive. Oo. Ano nyo na lang po si Positive, mami ano yung pala. positive po. Tutok na lang siya ng positive way. Ito, po. Thank you po. Ganun lang. Next question po, ma'am. Next question po, ma'am. Can you describe your experience providing prenatal care to expectant mothers po? What kind of Like, yung experience po na pwede niyong i-provide sa isang expectant mother Yung lang. parang ano Yung po, magiging isang po. Magiging yung parang isang ina lang. ano po Ma'am Roxanne, yung parang new mother po. Ito pala yung panganay niyang Ay, anak. first First time pa lang po siyang magiging nanay. Ano pong prenatal niyo po lang sa kanya? Mga pinaprovide niyo pong prenatal mga information and care. yung mga prenatal vitamins lang na kailangan namin lalo na pag first 3 months ng pregnancy kasi nga diba kailangan namin mga folic acid so yun tapos ingat siya, iwasan yung mga stress kasi nga may possible for spotting. Tapos pag gano'n naman pag second namin yung second check-up kasi nire-refer din namin sa OB kasi wala ng first day-one na first baby usual lang na prenatal advices. Thank you po, Ma'am. So, Ma'am Roxanne, ano pong maibibigay niyo pong advice sa ating mga kabataan na aspiring po na gusto rin nilang tahakin yung career na kagaya po ng yung mga profession niyo as a registered midwife or kahit po registered nurse po. Ano pong maipapayo niyo po sa kanila, ma'am, na
ano po sa motivate po sa ating mga kabataan na gustong ano yun po in the future gusto rin po nilang tahakin yung journey as a registered midwife or registered nurse po. Masaya siya. Basta, Masaya na challenging kasi nga, di ba? Magdalawang buhay, lalo pag yung midwife kasi as in doon ka lang sa maternal and child care. So, mas challenging na may kaba kasi nga dalawang buhay ang paglaban mo. Alalahan sa trabaho mo. Pero syempre, maraming salamat. wala na masabi. Ano? Tapos na. Maraming salamat po, Ma'am Roxanne. At marami po kaming natutunang mga lesson po from ano po sa inyo pong mga answer. Sige pa sige. Ayan na. Ayan. Yos. Parang laki ng ulo para sa ano. Wala, double ano pa yan. Laki, ang laki. Ay, maliit na ba? Yan. 9:59. Unang hakat. Huwag mo hawakan. Wait lang. Ganyan lang mami ha. Tingnan natin ha. Dapat mag-stop na yung ano niya ha. Yung pag-polish niya dito. Saka tayo mag-cut ng cord ha. Okay? Pag nakakita mo siya naglalabas ng dila, ready na siya magdede. Isusubo mo na yung utong mo, ha? Okay. Send out na tayo. Okay. Filipino adolescents occupy a big part in our society, and they play an important role in nation building. They have potentials that can be tapped to help our country move towards progress. Of the more than 100 million Filipinos, 1 in 10 are adolescents, aged 10 to 19, or more than 20 million young Filipinos. While they are a force to reckon with, they are currently faced with different problems and threats that undermine their health and well-being. One of the serious issues facing young Filipinos is early pregnancy. Teenage pregnancy among Filipinos remains high and is now considered as a national social emergency. Based on the 2017 National Demographic and Health Survey, 9% of Filipinas aged 15 to 19 were pregnant or have already given birth. There is an increasing trend in the number of teens aged 10 to 14 giving birth and in the number of repeat pregnancies, second pregnancy, among these young girls. About 2,250 live births from very young adolescent mothers were reported in 2018. Data from 2011 to 2018 show a generally increasing pattern in the number of repeat pregnancies, second pregnancy, among minor mothers. These alarming data places the Philippines at one of the top spots of countries with the highest rate of teen pregnancy in Southeast Asia. The increasing incidence of adolescent pregnancy in the country is primarily caused by increasing exposure to sexual risk behaviors. Natakot kasi yung pag-aaral ko. Mas natakot ako syempre kung ano sasabihin ng papa ko o kaya ng mga ibang tao sa akin. Nung nalaman kong buntis ako, natatakot ako noon tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko lang sabihin na sorry kasi yung time na pinanghinaan ako ng loob. Sa dalawang baby ko, pinanghinaan ako ng loob. Kasi ang gusto ko talaga nun that time, kasi 3 months pa lang si Keisha, ipalaglag. Sabi ko, kung papapanood ito ni Keisha, sabihin ko siguro, I'm sorry. Kasi naisip ko yun. Hindi ko ginusto yun. Sana maging mabuting anak at saka mabuti silang bata paglaki. These are mere realities faced by Filipino adolescents. But what is being done to enable them to face such challenges? As duty bearers of the society,
We need to prioritize their needs and invest in them so that they can achieve their full potential for their health and well-being. They are important because they are our future innovators, leaders, and agents of change. Imagine every sector of the society in the country working together in the reduction of teen pregnancies, a different picture and a different reality. They will be equipped with appropriate knowledge and life skills. They will have access to reproductive health services. Eventually, there will be no more children having children. Working together to fight this issue will not only change many adolescent stories and future for the better, but most importantly, we will be laying the foundation for a stronger and a developed nation. Shaping and investing in our adolescents' future will reap us great benefits in the years to come. Will you join us in investing in our youth? Are you up for the challenge? Hello everyone, good day. My name is Maricar Ilatre and I'm nursing students from Philippines Christian University. And I'm here to talk about my realization, our interview from Pernal de los Santos lying in clinic. And I learned a lot about their protocols, their privacy, and of course, their confidentiality from their clinic. That is because of that's the protocol of their the owner. And of course, I learned a lot that being a midwife is not easy, and it's not it's very challenging job. Yeah, and of course, as a interviewer, kailangan talaga natin syempre yung disiplina, and of course the respect to their effort and time. Yeah, because isa sila ngayong araw kasi nadatnan namin na sobrang busy nila sa trabaho, lalo na that time sa aming interview, meron nanganganak. And of course, I'm so happy dahil napakinggan ko yung iyak ng isang bagong sinang na baby. And of course, na-realize ko din na sobrang hirap pala na, and of course, yung excitement talaga andon. And I want to thank Ma'am Roxanne for the opportunity na pinagbigyan kami kahit sobrang busy niya. Yan lang. Thank you. Bye-bye. A good day to everyone. I'm Maverick George Reyes, a student nurse from PCU Dasmariñas, Cavite. Sa aming ginawang interview sa isa sa mga registered midwife ng Pernales de los Santos Lying in Clinic, si Ma'am Roxanne Antonio, ay marami kaming natutunan sa kanyang mga binahaging real-life experiences and mga lessons bilang isang registered midwife. Dalawang buhay ang kanilang pinangangalagaan, buhay ng nanay at lalo na ang buhay at kalusugan ng sanggol. At nag-share din siya ng mga lesson tungkol sa teenage pregnancy, sa sexual and reproductive health, and sa relevant sa maternal care and child care nursing. At ito hindi namin makakalimutang experience at babaunin namin sa aming journey as a nursing student. And thank you po sa inyong time sa panonood ng aming documentary film. And thank you po, Ma'am Irene Cordovales. And have a great day and God bless po.